Tingop lang eh, dili talas tingop kayo. Okay na good no? Dili pa man bawal pa man ko ipaano sa Facebook. Go to Papa Nat with Papa Arlie and Papa Chubbs. Unsa man ni nga mulakaw naman na nagsugod na tanan unsa man ni nga pasensya na mo mga kabarangay kay all by myself sa gid si Papa RD ron. All by myself. Pero anyway mga kabarangay, kini atong isgutan karon diri sa Talk to Papa 2.0. Dili ni siya all by myself. Daghang kay mga nangalipay ani nga balita mga kabarangay. Kapuyan ko aning magbasa tag balita nga nega panulod nga mga advertisement sa Shopee oy. Sa amin ni sa Papa Chubbs nara. Apoy yung panulod mga di na to mabasa ang balita kay lamang ko'y patsada gini. Actually, ako ning gi-envision mga kabarangay. Pero kita kay kabos raman ta. Tama na kita sa envision. Kabos, way nakaila, way gahom, way connection. So, envision lang kita. Pero, Opposite na eh. si Ubus. Ayaw, mag-opposite diya. Dito ko nagpa-medical check-up sa City Hospital. Kaya kwarta na. Ay, good morning day sa mga taga GR Borja General Hospital. Good morning. Sa ilang hospital administrator, Dr. Mick Perez. Ganang ko nag-observe man ko sa ilab siya. Daghang kay tao ba kay pero composure yapon sila. Wow, congratulations. Although nakasabot ko ang usay sa puton mo diha kay kuan pero composure gyapon ng mga taga Jarbor. Gugol ko ba ilang training diha mga barangay? Unta mo awat ang kuan provincial hospital. Ay mga taga provincial hospital, good morning. Ay pero in fairness I mean kasabot ba mi sa inyo nga magsapot-sapot mo kay daghan ba tao. Dili lalim nga gamay ra mo staff unya bulugan mo daghang kay tao, di ba? Pero mas lalim gyud kung ma-maintain ninyo yung composure. Ang tawag na poise under pressure. Pero malagi it's easier said than done eh. But anyway, dili na ba ang issue mga kabarangay? Ang issue mga kabarangay, good news ni siya sa mga parents nga naay mga anak with autism. Oo. It captures my attention and it captures my heart. Why? Because ako mismo na ko'y anak nga with special need and dili lalim ng kuan ka kanang parents ka nga anak nga with special need kay ang usa baya gid sa pangutana nimo ana unsa na lay may tabo sa akong anak kung mauna mig kamatay. 'Di ba? Mo gina sa mga parents nga naminaw karon no. 'Di ba, ma'am sir? 'Di ba mo gini atong una-una lo, magunsa na lang ka ani akong anak kung mamatay mi. Oh. Mo na siya ginatago-tago lang nato ng mga concern. But mo na siya ang main concern. Nalabi na sa Pilipinas, wala kayo'y mangingunana nga mga dili pareha sa mga first world country mga kabarangay sa mga US nga the more imong anak didto nga
nanginahanglan og serbisyo, the more nga palanggaon sa ilang gobyerno. Oh, dito mga kabarangay, basta mga special children with special needs, mga senior citizens. Dito nagit sila yung mga program dito mga kabarangay para ana. Dili kay nabisi ra mga politiko dili impeachment. Bisi ra man nila flood control, ana, susipag control, stilan. Sa mga nasod nga mga Denmark, mga Canada, mga France, mga bata dito nga na mga special needs, ay nakapalangga kay silang gobyerno mga barangay. So man nga, it captures my heart, kining balita diri sa Business Week Mindanao. Ako ning basahon mga kabarangay Intuto para dili tayo nga masayop mga barangay. Cagayan de Oro City Councilor Desiree Dahino, the Committee on Women and Family Relations Chair, is pushing for the establishment of Child Development Center for Children with Special Needs. Video isa ko pa Chabs? Hindi ko nga video ba yun. Nagbasa mo ko sa ka-cellphone ko ng pang video. Tinood mga kabarangay. Ay, nako. Diba? Kuan ba mga kabarangay? Kaning mga parents nga na mga children with special needs, they exist. We exist. Pero wala kayo may nakita nga kanabitang visible nga programa para sa amoa. Oo, nasa general PWD pero visible lahi ba yung case ang PWD, lahi ba na silang needs, lahi silang case. Wala kay na inana mga barangay. I don't know kung unsay detail ani pero later on atong mahinabi si Councilor Des para mahatag ang sabi ay sige may mapil ka diri pa Chabso sa mga sige katawa niya. Apil diri ba sa mga bata gibingaw si Armando Lizarondo sa imo. In her special report mo ni sa Business Week Mindanao in her special report before their plenary, Dahino said she discovered during the recent observance of the 30th Autism Consciousness Week that the city government had already allotted in 2019 the construction agoy mo niya kong vision mga kabarangay nga naay center sa mga bata with special needs. Unya no. In 2019, the construction of the said center under the budget of the City Social Welfare and Development. Sakto. Naman ko mga kandiha god, naman ko mga ordinansa sa syudad nga naabtan sa term ba sa author na naabtan sa term na siya kabalik or nahumanagid yan 3 terms. O ang uban man god mga barangay, mahimo na lang siyang archives. Pero napoy mga councilor nga mang-archives sa mga nagama na nga mga ordinansa ba, di ba Papa Chabs? O nagama na nga mga ordinansa ba? Pare anyo, naman ni budget anyo. According to her, the center was supposed to be constructed in Barangay Ipunan. Oh. Kulpa, may ilang ansan man niya. Sa Business Week nga balita, thus Dahino proposed to calendar a joint meeting with her wapo ni Brad ako mutabang ko ani councilor. Oo. I don't know kung siya kung pwede ma-share ani as part of the media. Kung siya kung pwede ma-share ani na ma-realize gini siya kay ako na ko anak na special child good dili la 5 barangay. May mong naghappy-happy lang sa papa diri sa radyo pero you know what? Sometimes I felt exhausted ba. Kakadili exhausted physically kay labi na kung imong anak dependent gyud, ikaw magpakaon, ikaw magligo, nga dulaon pa nimo, kay lisod man sa dog imong ineglect ang bata, di ba? Dili basta-basta gyud. So mag-conduct ng meeting committee and the Committee on Health headed by Councilor Paulo Gaani and Social Services under Councilor Maximo Rodriguez III. Kulba man kay ni mga anak naman is mga gahi ba papaardir gi humok diri ba. Dahino is proposing that the Child Development Center must have a development gulba palakpakan na to be developmental pediatrician on call to diagnose children with autism.
She said that public school enrolled kids here in the city would have to wait 5 months for their turn to be diagnosed due to the lack of specialty medical professionals. Tinood na mga kabarangay. This will be a good start. Kay naman ko yung mga bata with special needs nga gina-enroll sa gina-enroll sa kanang mga regular nga class, which is supposedly dapat dili. Kay kini nga mga bata na sila yung mga special needs. Uban ani mahadlok ang uban ani dili comfortable og saba, di sa comfortable og gubot ana. And then mo po ni sila ng mga bata ang kanang subject for bully. Okay, under the proposal, the center must provide individualized intervention plans and regular therapy kana. Grabe ba? Kanselor, atangan na mo ni Kanselor ha. Oh, atangan na mo ni gwapo ni. Oh, huy, ang therapy karon mga kabarangay 1,000. Huy, Ginoo ko. 1,000 per session. Mingon din ang PT nga, sir. Kinahanglan yun ang imong anak ani sir 3 sessions per week. Oh, ouch. 3,000 per week times 4, 12,000. Ako. Mas regular therapy sessions targeting children with low income family. Maabil ko ani counselor she feared that lack of intervention would cause kids to drop out from mainstream public schools, eventually leading to lifelong poverty. Special needs is the heinous expertise since she is a psychometrician by profession. So ang atong talk to papangutana on air and online mga kabarangay mo ni. Okay, unsa ka challenging sa usa ka parents nga adunay anak with special needs? Di ba? Unsa ka challenging sa usa ka parents ang anak nga adunay special needs mga kabarangay? I-talk to papa na labi na sa mga parents nga nay mga anak with special and then please don't use the term special child with special needs or napay term si princess, di ba? Unsa to siya? Divergent? Unsa to term na pa siya term eh. Ayogin mo gamit ang mga special child man na siya or abnormal man na siya. Agoy! Makadungo galing miana, pearly shell gid mo from the ocean. Na may balaod ana nga bawal na nga mga term. And then that's Republic Act. Kana mambuli og mga children with special needs, apil ang mama prisuhon. Sauna wala man guna kami. Abnormal man imong ano. Goy, ayo mo ingon anak gyud kay na. Makakuangin mo maka free board and lodging in Muslumbia City Jail. Magtarong gid mo. But anyway, mga kabarangay, unsa ka challenging ang usa ka parents nga anak with special needs? Talk to Papa na sa tong Talk to Papa hotline. 0967-496-9145 mga kabarangay. Or sa itong Talk to Papa online, Papa Space Capital RD. O sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro City mga barangay. Kay kami, wala man day kami di. Wala man day tayo diyan di eh. Ngayon ta kung pambansang tandem, wala man day tandem. Mag-mixing naman akong tandem. The beat goes. Ako ang kabos nga magsisibiya sa kanginan ng Papa na masarap, papakin walang iba kundi ang inyong Papa RD diri lang sa Barangay FM 100.7. Stronger together forever. Basta FM, Barangay FM, good morning. Mixing naman daw.
100.7 Barangay FM Cagayan de Oro. Happy 2026, Kabarangay! Tawag na. Mga kabarangay, talk to Papa na version 2.0. Kauban si Papa RD ug Papa Chubbs. Lunes hangtod Sabado, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Tawag lang or mag-text sa numerong 0915-871-8812 or 0967-496-9145. Sa Barangay FM 100.7 Pasta FM Barangay. Talk to Papa na with Papa RD and Papa Chubbs. Nasa bikas linya itong makauban mga barangay ang chair sa Committee on Family and Women ug mao'y author aning idea na tukuron ang usa ka development center sa mga bata with special needs. Councilor Des Dehino. Councilor, good morning and welcome sa Barangay FM. It captures my heart and my attention. Pagbasa na ako sa balita na kay plano na tukuron ang usa ka center for people with for kids with special needs. Kaya ako mismo na ako'y anak nga cerebral palsy. What pushes you to do that, Councilor? What is the reason for doing that po? Mm. 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 5 million dili siya enough ba kulang. Mm. 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 Na-mention sa news nga na ay balita balita na ay yuta nga available sa ipunan. Is that existing until now, Councilor? Des? Okay, sige.
Okay, Councilor, kinahanglan pa ba ni another ordinance to implement this ordinance or kanina mismo nga ordinance pwede na ni siya para sige, oo. Mm. 5 million, is this 5 million a year or one time na dili. Kung building pa lang, kulangon siya. So, nanay nag-comment din ni Councilor Deso, si Christine Herong Bunhok. Unta, Papa RD, i-free na lang ang therapy sa mga bata nga na special needs. Kay dili yud lalim, grabe ka mahal. Pwede mo ma-picture out, Councilor, just in case, no, matukod din na siya. Paki-picture out daw, unsa gi may tabuan nga center. Okay. Is that possible? Na yung mga doktor mo sugot? Ana nga pro bono sila. Okay. Bitaw. Okay. No, gamay kayo magpabook ka 1 year pa. Sige. Goods. Okay. Mahal eh. For a therapy to work, kailangan siya daily or three times a week. No? So good sa ta. Then, kanang mga details, kaya na dahil na, we will definitely find a way sa na siya Papa Arts. Okay. Part ba sa concept ani is open siya mudawat og mga donors? Okay, that's good. Okay. Oo, para gid siya mo grow. And then ang na-mention magud sa news is autism. Naka-specify lang magid, naka-close lang gid siya sa autism or okay. That's the right term by nangita ko man neurodiver. Mo na ni bag-o karon nga term ang neurodivergent appeal din ng autism, pero i-highlight lang yun na autism
Autism Papa Ars because last week was Autism Consciousness Week. Okay. Counselor, na ko'y friend sa Manila, and then US based po siya nga ga-train siya mga neurodivergent. And I think I can help na ma-connect if ma-realize na imong plano. I will really help, Counselor, kay na ko'y anak nga. Oo, I will help. Let's collaborate. Then ito. Timeline. Timeline ani? Timeline. And Oo. mag-committee hearing ta. Oo. So, atong Oo. atong prayers po na madugangan ba ang budget kay in today's time 5 million is not enough. And mangita tag mga sponsor to help. Surprise ni siya. Tama. Let's see sa atong committee hearing ng February 10. Okay, sige. That's good mo. Kana mga donors we will help counselor. Pwede rin. Euro. Ako marag duha naman diri si Dr. Jeff Lapay raman yata o kato din si Dr. Bayana sa Neuro sa Pedia. Gamay ra gid kay siya. Oo. So mo nang magtapok. Oo. Okay, Counselor Des, good luck and any message sa ato mga suking tagpaminaw karon po before you go? Okay, dagang salamat. Ang chair sa Committee on Family and Women, Councilor Des Dahino, mga barangay. Siya ang ihaning brainchild, mga barangay. If this will be realized, child development center sa mga children with special needs. Pero kana mga bana nga mga na-special nga batasan, wala na appeal. Mga bata ra ha nga kanang mga tinuod yun nga na special needs. Pero kanang mga bana nga di kag kasabot. Napoy mga special needs. Mga bana nga di muulig sayo. Mga bana nga mas palangga pang manok kaysa asawa. Di na dapat ibutang nga dito sa purgatorio. Kanara mga bata with special needs, mga kabarangay, ang atong tagaag pagtagad. Alright, so congratulations na Councilor ha. Mainana nga mga mga project ang gikinahanglan sa katawan. Oy, best practice na sa kabarangay. If that will be realized, nga matukod yun na, akong paningkamutan, Councilor, nga kung ma-realize na makatabang ta sa pagpangita og mga donors para ma-sustain ang programa. Kay I believe dili na siya kaya kung suluhon lang gid na siya sa city government. Dili lisod kayo. Labi na nga daghan yun kayo daghan karon mga parents nga nagantos lang gid in town kay saon taman may capacity nga mahatagag igong atiman ng ilang mga anak. But once that project will be realized, need gina siya og funds ba. O sa ito ni Princess katong friend. Katong Princess ito ba sa Manila Papadar? Ay, Princess Ryan. Si Princess Ryan dito, Councilor, Councilor Des. Yan ang advocacy ang ng mga neurodivergent kids. Nasa'y mga trainings yun dito, mga yan tuluan ng mga batang sayaw. And then napunto sa mga contacts for makatabang to sustain the program. Okay? Bisa pa kung sa katsada imong programa, kabarangay, kung puro rapod programa,
Di ba? Unsa man pag, di ba? Unsa man pag siga sa suga kung kay ibayad si palko. Di ba? O, kailangan gina siya para ma-maintain, ma-sustain siya. Matod pa ni Jesso, kapoy ba kining special connection ni to makita. Ang mga bata daw special needs, ang mga bana special attention. Wala din apil, di nato na apilo ng mga bana nga kanang murag nang di masabtan ba. Wala na inanglan ng mga husband with dili na husband with special needs, husband with special attention. Ang mga bana nga tagkadlawon mo uli. Bana nga permiti hubog. Bana nga kulang-kulang ang sweldo i-remit. Bana nga hapyuron pa ang manok kaysa asawa. Dili na himuan ni counselor og kuan programa. Dito ra na ibutang purgatorio. Every child is a blessing. That's why dili taangay magpasakit sa mga bata. Tama. Nga sama nila, dili man sila maka-voice out sa ilang feelings, but they can understand kung gidaog-daog sila or wala. Tinuod na mga barangay. Ang akong anak cerebral palsy, quadriplegic, meaning to say ang both limbs gid ang apektado. Tapos GDD pagid, global developmental delay. Dili ka istorya. Pero pag maabot si Papa RD sa balay niya, kanang murag usay mabisi nga dili din nimo mapansin, malabay-labayan lang nimo. Muhilak ang bata bay. Oo, muhilak ang bata. So buti pa sabot nagin na sila emotions, na sila feelings, na sila pagbati. Mabita nang mingon sila nga ang mga bata daw nga inana sayo daw kwaon si Ginoo or sayo daw mamatay. Depende. Kung atimanon ninyo nag-ayo, tagaan ninyo special attention gyud. Dugay. Ang uban bata man god murag si tawag na kanang ang treatment man gud sa ubang parents liability ang bata. So ang may tabo pasagdan lang, kumbaga kung sa Tagalog pa kung ano pa baga, basta lang na diha wala mo kay balo nga ang bata naguol na, nag self pity na, di lang makaistorya. Kay tungod sa iyang situation, pero naguol na ang bata nga kanang na special need, na depressed na. Muna sayot, dali na kay masakit. O inana, pero kanang bata nga palanggaon nimo, natagaan gini mo special attention. Ay nako. Oh. Ay na lang. Dagan ingon ka paparding, oy dali ra ginao kanimong anak, nauna man sila. Dili ka kaingon basta palanggaon nimo, ampo nimo sa Ginoo, tagagtaas ng kinabuhi ana. Tapos atimanon gyud nimo. Nadiriyo si Makim Sumigin. Narao. Makarelate gyud ko ani Papa RD kay isa ko ka lola nga ako'y nag-atiman dili lalim pero this is a big challenge for me. Even how busy I am, makahatag yung gog time niya. For me, easy ninyo na mulihok kay masugo. Ako na sa uban nga, pero naay time nga maglahi gid iyang world. Busa kung naay mabutangan sa atong pasensya, ibutang tanan gyud para sa iya. Tapos atong pasensya, tanong lang ninyong type B. Ang type lang B. Ayaw mo. Kapoy mo pa ni mga cellphone uban lagi kay magbot-bot man sa tong isulat Okay, napadiri tinuod na Papa RD tsada ilahang healthcare dadto. Kaya ang akong igsuon to sa New Zealand. Tinuod na. Pagpanganak libre, gipadalaan pag diaper ug uban pang needs. Dayon free check-up sa mga bata until now. Ato nang i-discuss unya mga kabarangay. Actually, di gina siya libre mga kabarangay. Kaya, gikan na sa tax, mabito ng mga New Zealand, mga Denmark, mga US, dagko kay nag-tax, pero ma-feel ni mo sa ilang services. Sa Pilipinas, atong tax, paingon flood control. Okay na mga kabarangay, bahay wala sa flood control niya.
Panipapardi mo abil gyud ta aning kung madayon ni kung matukod na ning healthcare development center sa mga bata with special needs ni Councilor Des Dahino. Maapil gyud si Papa RD ani kay si Papa RD kabus ba ya? Kabus nga magsisibya sa kahanginan, Papa RD. Dila sa Barangay FM 100.7, Stronger Together Forever, Basta FM, Barangay FM. Good morning! FM Barangay. The song is brought to you by
buka ka. Libre ra. Hindi, pwede. Kaya ka matawag libre. Hindi, basta-basta. Dili. Buhatan ni buhatan mo. Muna. Yung mga idea. Kamuna Minaw Pag kuman, sa mabuhat ni mo. 100.7. Kamuna Minaw sa 100.7. Barangay FM. O ba, kung hindi na mo mga libak, eh, nakaon ang mic. Ma'am Lisa! Hello sir, good morning. Stand by, Ma'am Liz. Start na ta in 1 minute. Yes sir. Page 130 na. Campus Radio. Ah? Campus DXLC ba? Look. DXLC. Barangay Talk to Papa na version 2.0. Kauban si Papa RD ug Papa Chubs. Lunes hangtod Sabado, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Tawag lang Mark sa numero 0915-871-8812 or 0967-496-9145 sa Barangay FM 100.7 Tawagan eh. Basta FM Barangay. Talk to Papa Buka na next na mile ba? with Papa Hardy and Papa Chubbs. Yahay na may pa. Okay, nasa bikas linya karon mga kabarangay. Atong magkauban ang head sa PIDAO, no? Person with Disability Affairs Office sa CSWD, Cagayan de Oro. Miss Maria Lisa Corpus. Ma'am Lisa, good morning and welcome sa Barangay FM. Ma'am Lisa, unsay comment mo sa kaning special report ni Councilor Des Dahino nga i-pursue tong 2019 nga ordinance nga magtukod og center for development center for children with special needs, Ma'am Lisa. Dako kaayo namo nga pasalamat no kang of course kang Kagawad Des sa iyang kanang posisyon na sugdan na gyud no ang center para sa ato ang mga children with special needs labi na katong na atong mga neurodivergent no atong mga children with autism, cerebral palsy, Down syndrome and the likes. Ano na gyud siya kanang kinahanglan jud no kay daghan-daghan pud ba tag mga bata gani and you know that it is a fact naman no na early intervention maka dili siya makahatag dili siya actually mawala no dili man gid siya ma-cure but ano man nato ang mga needs para maka-enjoy po sila o quality life no ang early intervention and of course kung na ato center dream come true gid ni sa mga sir no Papa ID Oo. much Kagawad Dahino for the initiative. Ma'am Lisa, na kay na-mention nga daghan bata. Based sa inyong record sa PIDAO, pila ang mga bata with special needs din sa Cagayan de Oro City? Ako wala ko kaano kayo sa number nato sir no kana I hope na Okay lang po. Oo. siya is at least 15 to 20% sa population disability belongs to the children with disabilities. Kaya naman po tayo dako na ang age, no? Dili lang siya, siyempre when we say children, 12 years old and below,
pero naamantay dagko na mga adult na neurodivergent din ang cases. So dagan-dagan po sila sa ato agyon. Mm. Okay, since na-mention nimo ang term nga neurodivergent, base sa policy o balaod, mauna ba na ang dapat nga itermino sa mga bata with special needs neurodivergent na, ma'am? Actually siya ang proper na term, no? Politically correct na term. Actually, sa RD, ang category na to sa disability which was kanang assigned by Department of Health, no? Kay ang disability is under the Department of Health. When in terms of kanang mga category, si Department of Health ang label. So ang ato ang mga children we say lang neurodivergent kay ang ilang mga cases has something to do with how their brain ang pangalan label ni Department of Health anak niya, sir. Condition na nakaka-affect sa brain falls under the category of mental disability. Ma'am Lisa, allowed pa ba legally ang mutawag ka og special child man na or abnormal man na? No na siya, sir, no? O di man siguro na siya, from the very beginning, di na siya allowed, no? Di siya dapat in the first place. Pagkakaroon, sir, naman tayo mga balaod, no? Na tayo Republic Act 9442, which prohibits vilification and ridicule sa ato ang mga persons with disability. Okay. Kung di mo silang tawagon o ingon ana, pwede siguro, sa cases atong mga neurodivergent, separated na, no? You can always kanang file a complaint kay dili na nakaroon sa gikan sa ato ang po, no? United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Diin ang Pilipinas isa ka signatory, no? UNCRPD upholds the dignity, so kinahanglan na nila ang person first language. You call it person with Down syndrome, person with cerebral palsy, person with autism. Dili na katong ay autistic siya. Oh, special child na. Oh, mongoloid abnormal na. Oh. Pwede tayo maka-complain ana sir. Pwede good all times. Is that a criminal case? No. Dili man. Oo. Kung sa ang 9442 ng Good No Republic Act 9442 sa tanan na mga balaod na siya ang na-penal clause. So pwede na ay mga kung dili sinabot, no, siyempre mag-settle mo na amicably, and then kung dili yun, we can kanang sa court. Pwede. Unsay role ni PIDAW if in case na ay mga parents nga way capacity nga mo complain na ilang anak ginaog-daog na, gibuli na, unsay role sa inyong office ani Ma'am Lisa? Ang role good ni PIDAW, no sir, no, Persons with Disability Affairs Office, siya good ang kumbaga oversight functions ng persons with disability na concern. Dili lang si bata, si adult, all walks of life in general is under the watch ng Persons with Disability Affairs Office. So if ever na na-complain, dili lang sa mga name calling, no, denial, refusal to grant discounts, tanan na nag-violate sa rights sa isa ka person with disability. Si PIDAW ang mag-initial maunang amo ang parang grievance na is one day sad sila sa office, then PIDAW will try to first of course kanang settle amicably, and then kung dili pwede na to na saka na to sa city council, and para magduduban sir na siguro dili sila dili sila, pero based
ako ang experience as makasettle man ko sa ako nga level, no, sa office na level. Pero although na may iban mo diretso gid sa council. Oo, so ang protocol dapat yun ana isipilaw sa no, and mag-settle sa amicably, and then kung dili then it is the time that we bring the case to the city council para mas agaan kabukaton. Okay. Ma'am Lisa, na-mention man nimo tong refusal yung discount. At least sa mga naminaw karon ma-educate kay ako mismo, Ma'am Lisa, maka-encounter ko akong ipakita ang ID sa akong anak. Ay sir, dili man mi mo dawat og discount sa PWD sir kay wala man gi advice sa among manager or sa owner. O sa man, unsa may Daghan kayo na siya nga sir, no, na maghatag ako og isa ka na na-settle na ako na isa ka coffee shop diya. Plain kay purchase through representative man, no, nag authorization letter wala siya gi-grant na didtoy nakabutang sa ilahang counter na we do not grant PWD purchases made by a representative, no, so dili man na siya pindis yun nandiyan tayo balaod ana. Given the condition sa isa ka person with disability, very crucial na siya somebody to represent. Oo. Basta na alam kay na authorization letter, ID sa PWD. Name sa nasa letter o sa name sa magpalit should coincide. Dapat wala sila'y katungod na i-deny, no? So kato andun na kato personally, ako sa lang giingon na i-take down din na ninyo ang inyong signage kay dili na siya allowed. And nalipay lang ko kay medyo dagan-dagan man sa branch, di wala dito nila. Kaya di tagaan na to sila copy sa balaod, no, dili yun pwede. So pwede mo mag-complain ana sa para po ma-call ang ilang attention kay usahay man good, although ignorance of the law excuses no one, na humingon sila nga wala mi kabalo sa ingon ana siya. You can file a complaint anytime. Pero sa case ma'am kung hambala ba bata dili kasulat kay walay capacity. Dili na kay basi mga pangayuang authorization di kay kasulat ang bata na authorization letter. Ano nga cases sir, and then ang immediate man dun na buhatan ni Pedro is to call the establishment, no? Sa magpuwersa. Ang mga ingon ana, so karon na year isa na sa mo ang plano, no, na activity na mag-conduct og orientation na para clear both sa PWD and the establishments kung unsa gyud ang dapat ug angay nga ihatag nila. Okay. Ma'am Lisa, balik tanong. As the head of PIDAW, unsa gid ka challenging di ay ang mahimong ginikanan sa mga bata nga naay special needs sa imong observation po? Yes, sir, I do, no? Sa case, ang mga bata nga naay disability, very crucial, vital, no? Important kaayo, dili necessary vital yun siya sa life sa isa ka child with disability. Kasi without the love and guidance sa parent, how could a child na maka-thrive sa very challenging world without the support, no, and the love of the parents. So ako, I've been working naman siguro for quite some time. Saludo ko sa parent, and sa ako po personal na experience, I'm very thankful ko sa akong mga parents, no. Dili ko siguro inani without the love and support of my parents. What more, no, sa mga bata na dili walay capacity to to tend from sa ilahang self. So parent yun.
grabe yun and then wala may makahatag sa imo, no? Siguro I think everybody would agree nga wala may magmamahal sa iyo kundi ang sarili mong ipikaanan. Oo. Will be turned back at you pero ang imuhang mga parents na agyapon. And isa na sa fear po, no, na sa mga parents na katulad ni Sir RD na who will take care of the children kung someday, no, siyempre dili man ta forever. And mauna ang pasalamat ko, no, unta ang center is not just ano ka na Dapat ni adoption pod no, I mean ano, marag haven ba? Oh. Mm. Mm. Okay. Ma'am Lisa, thank you so much. Basig na kay mga programa diya sa imong opisina para sa ato mga kaigsuunan nga PWD. Go ahead po. You can announce it, ma'am. Sir Eddie, thank you sa tanan, no? And of course, ako i-take ang opportunity. Thank you so much kang Kagawad Dahino. Of course, sa ato ang nandun ng mayor na firme nakasupport sa ato ang mga programs and projects labi na sa persons with disabilities. Kagawad Janjan, ang in charge of social services. Ingon palagi nila if it takes a village to raise a child. Kung siya, what will it take, no, to raise a child with disabilities? The help of everyone, including our private partners, na kabalo ko nga ready to help gyapon, no, sa mga inani nga initiatives. Ang ato ang office open gyapon, no, sa pag ang services ID issuance katong ato ang mga assistance, no, gatag mig assistance sa ID sa mga bata na gusto magpa-assess, no, sa ato ang developmental PIDYA kasi pricey sa developmental PIDYA for 5, no, so Ba? Mm. siya sumo lang pero ang amo lang is napamantalaing partners na pwede mo tapang and therapy is very important sa bata, no, para maka-thrive siya, no, dalahi yun itong nakaagi og therapy sa dili, so importante kaayo na para sa atong mga parent, no, na mag-avail sila ay nani na mga services kay mag-ulmi kayo usahay dako taas ng edad sa bata or lay ID. Ma'am Lisa, I will help include me sa village nimo and then I will help sa information dissemination po. Apo. Okay, thank you so much. Thank you so much Ma'am Lisa for the time. All right, Ma'am Lisa Corpus mga kabarangay, ang head sa Person with Disability Office mga kabarangay. Siya ang head, si Papa RD kabus nga magsisibya. Ato ning himayon mga kabarangay sa itong pagbalik Kauban ang inyong kabus nga magsisibya sa kahanginan, ang papa na masarap papakino lang iba kundi ang inyong Papa RD. Diri lang sa Barangay FM 100.7, Stronger Together Forever. Good morning.
Kamunaminaw sa 100.7. Kamunaminaw sa 100.7. Barangay FM 100.7. Barangay FM Cagayan de Oro. Happy New Year, kabarangay! Mga kabarangay, Talk to Papa na version 2.0. Kauban si Papa RD at Papa Chubs. Lunes hanggang Sabado, alas 9 Ang fake hanggang alas always, 11 ng sinaot. buntag. Tawag lang or mag-text sa numerong 0915-871-8812 or Sa naman na ako. 496-9145 sa Barangay FM 100.7 Pasta FM Barangay. Talk to Papa na Ipaparty pa ni na. Wala. Nagrali ng mga tao nilis gawas. and Papa Ay, Chubs. makapansin eh. Nagasag na. Okay. Balik ta mga barangay sa atong Talk to Papa Ngutana on air and online. Unsa ka challenging ang sa usa ka parents ang anak nga dunay anak nga with special needs. But before that mga kabarangay, manawagan sa taning ko ano ni mga nangawala nga mga debit card. Ubay-ubay gini siya na diri sabi ta gining isa. Isa din ni way pangalan basig na yung mga nawad-an diha og RCBs. Nawad-an niya RCBC nga debit card. Okay, so available na sa Barangay FM. Napo din ni Land Bank. Oo, Land Bank. Land Bank. Kasi itong ATM nga na Land Bank ATM. And then Pag-ibig loyalty card ang tag-iya si J1 Tablando. Napo diri cash card man gini sa ano. Purpose man gini nawala ba kani or gilabay na ni ko di sulod. Napo din ni Tablando na diri PhilHealth paki-check lang ninyo diri sa Barangay FM ha mga barangay. Kaya na din nyo inyong mga IDs, mga debit cards, inyong makuha din ni sa Barangay FM. So dito karon mga kabarangay sa ato mga Talk to Papa Ngutana on air and online mga kabarangay. Kung unsa ka challenging ang mahimong parents sa PWD. Good morning day kay Princess Garden. Good morning sa mga PWD members like me. Oy, dol kay akong heart sa mga mga PWDs. Unta no sa mga naabot sa tingog karon ni Papa RD. Kung naman kay namino, kay mas namino nako siguro kay kabus sabi sa mino Papa RD. Kung naala nga just in case, mas may siguro no maghimo ta grupo no sa mga parents nga nay mga anak with special needs. Labi na kung pwede galing nakakuan gid siya, naka-itemize gid ba nga grupo sa mga parents ng ilang anak nay mga anak nga children with autism or children with ADHD or children with cerebral palsy. Okay, kinsa ra may magtinabangay mga barangay kita ra man gid gyapon ba? So, itong tumapang inyong mga tubag, itawag lang din ha, katuon sa baka challenging ang mahimong parents sa usa ka bata nga with special needs. 0967-496-9145 mga kabarangay. Or pwede ninyong i-type sa atong Talk to Papa online, Papa Space Capital RD, and sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro. Nadiri sa atong message, ato na yung basa tao, taas niya yung mensahe, Okay. Good morning, Papa RD. Gikan kang 4194. True na, Papa RD, na asad ko'y anak nga autism. Okay. Alright. Naasad ko'y anak nga autism, walay free therapy. Walay free therapy. Sa Davao and Manila lang. Mahal kaayo ang cost sa OT dari CDO. Tinuod. Oo. Nag-offer sa kuha lagi na kuan kana 800 every day bay. Bibay halang kayo.
Ang cost sa OT dari CDO 800 to 950 per session. Looy jud nga parents asa mangita pang gasto. Physically, mentally, and financial exhausted jud kaayo Papa RD nga naa kay bata nga na special needs. Suma nako nay anak nga autism, dili ta pwede mo attend mga family gathering kay dili makasabot ang family nato. Hopefully na i-program ang gobyerno sa mga bata nga nay autism nga free nga OT. Magpa-diagnose ka og DibDoc kay lisod pag yung kayo duhara kabok available sa CDO. Maghulat pa kag 1 year sa sked nimo. So diri din mo sulod ang katong plano ni Councilor Des Dahino nga madayon gyud tong ordinansa na magtukod og development center sa diri sa Cagayan de Oro sa mga bata with special needs. Ako na picture out mga kabarangay, patsada siya, mura siya all-in-one na ba? All-in-one na siya nga development center nga na-check up, di ba? Mahangyo nato ang mga neuro doctors, mga OT, mga PT, nga mo-offer og pro bono services sa mga bata na check up, and then ay free nga therapy sa mga bata, tapos na ay libre nga tambal, di ba? And then naapoy part sa center nga kanang mura siya facility nga mo take good care sa mga bata nga na-abandon, nabiyaan sa mga parents. Yung anak, no? Wapo kayo na siya nga vision mga kabarangay ba? Kung ma-realize na siya. Kaya di ba gid lima barangay nga nakay anak with special needs. Sa mga bata karon nga ang mga parents nga naminaw karon, di ba? Nga na mga special needs ang ato din pangutana is kung mao na mig kamatay kinsa mo take good care sa among anak. Mo gini usa sa fear, no? Sa mga bata nga sa mga parents nga nay special needs. Pero kung nay mangin-ana nga facility nga i-take good care nila, and then may mo ni siyang best practice if this will be realized mga kabarangay. Kining child development center ma-push gini. Councilor Des, support pa RD niya. Kung kuan gid bitaw ni ma-push bitaw gini nga kuan. Wapo kay ni may mo ni siyang best practice sa uban nga mga local government units. Unsa man na busy ra mo sa flood control eh. Di ba? Wapo ni siya mga kabarangay nga ma-push ni siya, mahimo ni siyang best practice mo. Tapos pag mahimo ni siyang best practice, ma-replicate din ni siya from one local government unit to another. Di ba? Until such time nga mapansin ni siya sa national, mapansin ni sa atong mga legislators, pwede ni himo agbalaod gyud Republic Act para nga ma-implement sa nationwide. Kaysa pagkakaroon ordinance naman ni, di ba, Councilor Des? This is a 2019 ordinance nga wala ma-implement unya karon na ukayan i-implement, pero gamay ra mo siya budget atong 2019 5 million ra. Kanang 5 million mga kabarangay mangayo pang kontraktora na, di ba? Kanang 5 million gamay ra. I mean, what I'm trying to say is sa 5 million mo ginansabi ang kontraktora na kaya la lugar di gamay ra gina siya madapat, dili na gid siguro na siya enough para matukod ang building, ang facility. Ay doon ako ang yuta available na ba? Kaya na-mention man pod na sa ordinance nga dito daw itukod sa ipunan, na asa napit particularly sa ipunan. And then ang nakatsada ng mga kabarangay, kung madayon na siya nga facility, mo invite man na siya, labi na tsada siya pagka-promote. Gamitan og say gamiton may. Papardis concepts, ma-promote siya ayo. Mo invite na siya mga donors ba eh. Mo invite na siya mga donors nga mag-donate para ma-sustain ang project, ma-sustain ang program. Wapo na dili malimtan si Councilor Des Dahino na kapag ma-realize na siya nga kuan. Katong gi-mention ni Jess kaganina nga New Zealand. Actually, di ba gina sa libre, no? Dili na sa libre mga barangay. Basig ma-misinterpret sa mga Pilipino nga may pa sa US kay libre dito ang therapy, libre dito ang edukasyon, ang hospital. No. Ang explanation na mga barangay na properly utilize lang gid nila ang ilang tax. Na true na ko properly utilize ang ilang buhis dito ana nga mga nasod. Ang tinuod mga kabarangay, dagko kayo ang mga kaltas sa squad dito sa ilang mga tax. Dako gid kayo pero sulit kay kana,
na kay anak with special needs, may problema. May problema. Na therapy dito, nasa lang mga doctors. Simba ko lang, mauna ang parents, may problema. Na gobyerno nga mo adapt sa ilan and ang mga bata dito with special needs will be properly taken care of. If you remember, di ba, na ako'y na-interview din katong napa si Papa Chaps, di ba, na ako'y na-interview nga, nangutan na kung anong nagpa-American citizen sila. Oh, di ba, unsay tubag sa akong gi-interview, nagpa-American citizen sila for the sake of their son. Kaya ang ilang son, nagpa special need. So, lahi ra ang mga benefit if you are an American citizen. Kaya just in case, mawala daw sila, sigurado sila na ilang anak atimanon sa American government. Inana, properly utilization sa mga tax. Wala gipang kawat mga barangay. Wala gipang kawat ang mga tax. Na properly utilize. Muna inana na sa Jess, ilan ang explanation ana nganong may ka sa New Zealand, sada kaayo. Tinuod na Pops. Sani? Tinuod na Pops dagko ang tax pero ma-feel nila ang ilang gibayaran. Tinuod na dagko. Mabuta na dito kapag ka dito ka sa mga New Zealand, mga Denmark, mga Canada. Dili good enough ang usara ka trabaho. Mapas mo ka dito kung usara imong trabaho. Pero apoy problema kung magduha or magtulo ka katrabaho kay daghan po trabaho offer. Why? Tungod kay kung usara imong trabaho, tax pa lang daan, malumos na ka mga kabarangay. But walay problema kay ma-feel magid nimo ang kan puro atong kakita si dalan, tulay, dike. Di ba? So if it will be properly utilized, mutsada gid ang dagan sa nasod mga barangay. Kaya unsa ka challenging ang parents sa PW, usa ka parent challenge. Ako galing mga barangay no pag uli na ako sa balay. Papa-RD's concepts niya, hago kayo, hago pa ko gikan sa work, di ba? Of course, di man pwede nga matulog na ko diretso. Ako gid ang mo hands-on sa akong anak kay kanang mangita nagpapa ang bata. So, unang-una na manghimasa pa ko, tapos paghuman ako din na siyang pakanon or painog tambal. Duha na katambal iya Duha na tapos na pay vitamins. Pakanon painog vitamin tapos pakanon pa na. Pakanon pa na ako na. Pag magpakaon, ako kay maghungit 11 years old na. Tapos toothbrushan pa nimo kay di man nakabalo mo toothbrush. Wala may mobility akong anak. Kung mag-toothbrush imo pang hugasan, liguan nimo. Or kung dili liguan, hugasan nimo. Pag humana na, bisag kapoy kay ka ngitag time, banding pa mo, magkanta pa mo, videoke pa mo, taman. So, ang tulog ni Papa RD, more or less, nasa mga 11 to 12 midnight. Matadayon para mag-aligot-got. Ingnon lang din kasi mong partner nga, mag-promote og bisyo. Diba? Yan na ka barangay. Inanay yun ka challenging ang kinabuhi sa usa ka parents. So, I have high respect yun, no, sa mga parents with PWD. Dili basta-basta. Mga modern day heroes na sila mga barangay. Sige na, kay before ta manghilak din ni mga barangay, basta timanin na ninyo mga kabarangay, whatever happens, si Papa Ardi gyapon ang kabus nga magsisibya sa kahanginan. Ang papa na masarap papakin. Good morning day kang Mrs. Fe Agapay Montehermoso. Good morning kang Sir Robert Montehermoso. Thank you so much and thank you so much Mr. Richard Hinola, ang awards guru ng Pilipinas. Salamat kay. Salamat dili pan ka bay kanang dili mo mura kag makuan ba nang unsay tawag ana kana bitong mura kag speechless, speechless may speechless bito ng Papa RD na ba na bay? Dapat bito din kag Ardison Arsua, Barangay FM 100.7, GMA Radio. Dear sir, congratulations, you are chosen as one of the awardees for the 10th most outstanding men and women of the Philippines. Naku, ano.
So, of the Philippines naman niyo. Hindi mo kalaanan lang, anak. Philippines, ini. Kasi nasayop na yun, tatawag, basa na, balik, kabalo ko, di ka patingugon ka, basa na, Philippines. Philippines, Yeah. Philippines mo, kanituan. Philippines. Philippines mo yun. Most outstanding men and women of the Philippines, 2026, Philippines mo niyo. Abi na, kung kalaanan rin niyo. Sa tanong mo, congratulations, you are chosen as one of the awarding for the 10th outstanding men and women of the Philippines. Gid Brad, gabi ni Bay. Asa man ni dapit, Bay? We are inviting you to be one of the distinguished awardees for the 10th outstanding men and women of the Philippines 2026 to be held on February 27, 2026, 6 p.m. at the Music Museum, Green Hills, San Juan City. Sa dili ka ni sa kuan rani? Barangay 24 covered court. Music Museum, bay. Basa daw, Papa Chabs. Hindi ko katingog. Hindi katingog ba Music Museum ba? I-confirm daw, Music Museum, no? Music Museum, hindi. Katuod daw si Jess na. Jess, mo ko'y plate, Jess. Mauban ka. Nagpalibre na kayo ko na. Pero anyway, nanakoy ticket. Mama. Salamat sa mga malumog kasing-kasing. Nag-ingon pa party, pag-book na. Ay, salamat kay mga barangay. Pero you know what? I think kaning GMA network may magdirigid ko, Brad. Dirigid no, kumbaga kung sa love life pa rin, asawa na ko ni Bay. Sukad ko namin yun. Surety sa ko, Brad. Ang barangay FM po, sukad ko nakabalik din. Nakakudawat to mga inaaning nga mga blessings ba. First, labi na, salamat yun sa Ginoo, sa Panginoong Diyos yun. Wala may ako ani mga kabarangay. Iyaman ni tanan. To God be the glory. Amanan na mga kabarangay. Okay na ta. Oh. Kaya lamang inyong kabos kung magsisibya sa kahanginan. Ang Papa na masarap papakinulay ba kundi ang inyong Papa RD. Dahil lang sa Barangay FM, stronger together forever. Basta FM Barangay FM. Good morning. Love you all.